mga balitang nakalap ng inyong mga tagapagbalitang mandirigma mula sa Luzon, sa Visayas at sa Mindanao. 24 oras na laging handang magtanggol sa buong kapuluan. Ito ang Balitang Mandirigma, the Philippine Marine Corps Virtual News Program. Sa ulo ng mga balita, Marine Aviation Support Activity Planning 2024 sinimulan. Para sa mga ulat ng brigada, serbisyong bayan inalay ng mga Marines sa Tawi-Tawi. Delegado ng Support Our Troops Philippines bumisita sa Mindanao. Marines nagkasanang lakbay serbisyo para sa Palawenyo. Islamic Symposium matagumpay na nasagawa. Game of the Lieutenants naging matagumpay. Ito ang Balitang Mandirigma. Ang inyong tagapagbalitang Mandirigma, Corporal MJ Hayay, Philippine Navy Marines. Magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao. Mula sa tahanan ng The Most Ready Force, ang Philippine Marine Corps, ako si Corporal MJ Hayahay, Philippine Navy Marines, at ito ang Balitang Mandirigma. Marine Aviation Support Activity 2024 Planning sinimulan. Sinimulan na ang pagpaplano para sa isasagawang Marine Aviation Support Activity ngayong taon sa bansa. Masinsinang pagpaplano para sa MASA 2024 ang naganap sa Bonifacio Naval Station, Jose Francisco Marine Barracks Sergeant Brown, Taguig City, ng mga opisyal at miyembro ng Exercise Directorate Headquarters of MASA 2024. Ang MASA o Marine Aviation Support Activity ay isa sa mga taunang bilateral exercise sa pagitan ng Philippine Marine Corps at US Marine Corps. Ang exercise na ito ay isang hakbang upang mas mapaigting ang relasyon at kooperasyon ng parehong Marine Forces. Bati po muna tayo. Mula dito sa Balitang Mandirigma at sa ngalan ng buong Philippine Marine Corps, ay nais po naming batiin ng isang maligayang kaarawan ang ating mahal na Flag Officer in Command Philippine Navy na si Vice Admiral Toribio D. Adasi Jr., Philippine Navy. Muli, happy birthday po, sir! Change of Chief of Office ng Philippine Marine Corps Chaplain, sinaksihan ng ating tagapagbalitang Mandirigma, Corporal Nino Cordova. Masasaksihan natin ngayon ang Change of Chief of Office ng Philippine Marine Corps Chaplain na kasalukuyang nagaganap sa conference room dito sa Headquarters Philippine Marine Corps. Si Colonel Bayani B. Coraming, Philippine Navy Marines, ang Chief of Marine Corps Staff ng Philippine Marine Corps, ang tumayong presiding officer para sa pagpapalitan ng posisyon ng Command Chaplain ng Marine Corps ngayong ika-22 ng Enero dito sa Headquarters ng Philippine Marine Corps. Aalis sa posisyon ang Command Chaplain na si Lieutenant Colonel Ginis D. Bernal, Command Chaplain, at papalitan naman si Lieutenant Colonel Elmer E. Basa, Command Chaplain, bilang bagong Command Chaplain ng Marine Corps. Naging saksi sa kaganapan ang mga Marine Corps staff. Nagpapasalamat naman si Lieutenant Colonel Bernal sa Marine Corps. Gayun din, nagpapasalamat din naman ang incoming chaplain sa tiwalang ibinigay sa kanya. Mahalaga ang papel ng chaplain sa kahit anong military organization sapagkat sila ang gumagabay sa mga kasandaluhan pagdating sa kanilang espiritual na aspeto sa buhay. Mula dito sa Headquarters Philippine Marine Corps, ako si Corporal Nino Cordova, nag-uulat para sa Balitang Mandirigma. Dumako naman tayo sa mga balita ng ating mga mandirigma sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Serbisyong bayan inalay ng mga Marines sa Tawi-Tawi. Alamin natin ang buong detalye ng balitang yan mula kay Corporal Chris Ivan Solmirano. Matagumpay na naisagawa ng tropa ng Marine Battalion Landing Team 1 ang all-in-one mission sa Sapa-Sapa, Tawi-Tawi. Ito ay sa pangunguna ni Lieutenant Colonel Neftali C. Papa, Philippine Navy Marines General Staff Corps, ang commanding officer ng nasabing batalyon. Kasama din sa aktibidad ang grupo ng Support Our Troops Philippines sa pamumuno ni Miss Ana Pareño, ang asawa ng dating commandant ng Philippine Marine Corps. Kabilang sa kaganapan sa nasabing aktibidad ay ang mga pagkakaroon ng libreng tuli, libreng gupit, libreng pagkain, libreng pamimigay ng tsinelas, at libreng pamimigay ng gift packs para sa mga senior citizens. Labis naman ang tuwa ng mga kabataan sa paglabas ng 2 mascot na handog ng mga Marines.
Malaki ang pasasalamat ng lokal na gobyerno ng Sapa-Sapa, Tawi-Tawi sa inisitibang ito ng mga Marines sapagkat malaking tulong umano ito para sa mga lokal na mga mamamayan ng Sapa-Sapa. Para sa balita mula sa Tawi-Tawi, ako si Corporal Chris Ivan Sulmirano, nag-uulat para sa Balitang Mandirigma. Support Our Troops PH bumisita sa himpilan ng Marine Battalion Landing Team 11. Alamin natin ang balitang yan mula sa ating tagapagbalitang Mandirigma, Sergeant Cherry Perez. Mainit na tinanggap ng Marine Battalion Landing Team 11 ang mga miyembro ng Support Our Troops Philippines sa Naval Station Rihondo, Zamboanga City noong ika-18 ng Enero taong kasalukuyan. Ang mga kasapi ng support team ay dumating mula sa isang matagumpay na all-in-one mission sa Barangay Poblasyon, Sapa-Sapa, Tawi-Tawi, kung saan ikinasahan ng mga Marines sa Tawi-Tawi ang paghahatid ng tulong sa mga residente at lokal na mamamayan kasama ng MBLT-1. Ang Support Our Troops PH, isang samahan na binubuo ng mga retiradong sundalo at ng kanilang mga butihing may bahay na may layuning makapagbigay ng tulong sa pamamagitan ng pagsasagawa ng medical mission at paghatid ng tulong sa mga kababayan nating nasalanta ng mga kalamidad kasama ang mga miyembro ng Armed Forces of the Philippines. Sa tulong ng inyong Marine Battalion Landing Team 11 o Matatag Battalion, ikinakasa ngayon kasama ang Support Our Troops Philippines ang pagpaplano at posibleng pagsasagawa ng mga panibagong medical mission sa ilang lugar dito sa lungsod ng Zamboanga. Mula dito sa Naval Station Rihondo, Zamboanga City, ako ang inyong tagapagbalitang Mandirigma, Sergeant Cherry M. Perez, Philippine Navy Marines, at ito ang Balitang Mandirigma. Lakbay serbisyo para sa Palawenyo ipinaabot ng Marines ng MBLT-9. Ang buong detalye ng balitang yan ihatid sa atin ni Private First Class Larry Soriano. Matagumpay na naisagawa ng Marine Battalion Landing Team 9 o Team Maru sa ilalim ng pangangasiwa ng 3rd Marine Brigade ang community outreach activity na pinamagatang Lakbay Serbisyo para sa Palawenyo. Matagumpay na naisagawa ng Marine Battalion Landing Team 9 o Team Maru sa ilalim ng pangangasiwa ng 3rd Marine Brigade ang community outreach activity na pinamagatang Lakbay Serbisyo para sa Palawenyo. Ito ay nangyari noong ika-12 ng Enero taong kasalukuyan sa pakikipagtulungan ng Barangay Kamuning, Puerto Princesa, Palawan. Sa pangunguna ni Honorable Mary Chairman Enringor, ang Barangay Chairman, Pacific Palawan, Brilliant Global Philippines Incorporation at iba pang pribadong individual. Kabilang sa mga serbisyong inihatid para sa mga kabataan ay pamamahagi ng mga bitamina, mga gamit sa paralan, pamamahagi ng regalo, tsinelas, damit at libreng pagkain. Ang pagsisikap na ito ay nagdulot ng kaligayahan at nagkaroon ng positibong epekto sa buhay ng mag-aaral at ang kanilang mga magulang. Para sa mga balita mula sa Puerto Princesa, Palawan, ako si Private First Class Larry Soriano, nag-uulat para sa Balitang Mandirigma. Islamic Symposium matagumpay na naisagawa sa Tawi-Tawi. Ang buong detalye ng balitang yan, ihahatid sa atin ni Sergeant Arnel Balnao. Matagumpay na naisagawa ang Islamic Symposium sa lalawigan ng Tawi-Tawi nito lamang ika-6 na Enero, taong kasalukuyan. Sa 15,000 ang dumalo rito sa tulong ng Joint Task Force Tawi-Tawi. Bilang isang miyembro ng Joint Peace and Security Coordinating Center ng Tawi-Tawi, namparan din ng mga Marines ang pagpanatili sa seguridad sa lugar. Habis naman ng papuri ni Brigadier General Racadyo, Philippine Navy Marines, bilang commander ng Joint Task Force Tawi-Tawi sa lahat ng tropa sa pagpanatili ng tahimik at ligtas na kaganapan. Para sa balita mula sa Tawi-Tawi, ako si Sergeant Arnel Balnao, nag-uulat para sa Balitang Mandirigma. Game of the Lieutenants nangyari sa 3rd Marine Brigade. Alamin natin ang balitang yan mula kay Corporal Jodenre Abragan. Naganap ang Game of the Lieutenants noong ika-15 ng Enero taong kasalukuyan sa headquarters ng 3rd Marine Brigade. Ito ay binuo ng mga kalahok na opisyal mula sa iba't ibang unit
ng tagisan sa iba't ibang uri ng aktibidad na susukat sa lakas, determinasyon at koordinasyon ng bawat pangkat. Ang mga kalahok ay nagpamalas ng kahusayan sa pagharap sa iba't ibang uri ng hamon tulad ng obstacle course, military stakes, land navigation, 4x400 meters run relay, 4x100 meters swimming relay, at 10 kilometers run. Ang kaganapang ito ay may kinalaman sa nalalapit na pagdiriwang ng ika-42 taong anibersaryo ng pagkatatag ng 3rd Marine Brigade. Para sa mga balita mula sa Palawan, ako si Corporal Judenry Abragan, Philippine Navy Marines, nag-uulat para sa Balitang Mandirigma. Patuloy pa rin pong tumatanggap ng mga aplikante ang Philippine Marine Corps. Sa mga nais mag-apply, maaari lamang po kayong makipag-ugnayan sa Philippine Marine Corps Recruitment Office sa pamamagitan ng pagtawag o pag-text sa mga numero na nakikita sa inyong mga screen. O di kaya ay personal na magtungo sa kanilang opisina na matatagpuan sa Marine Barracks Sir Jardo Brown, Fort Bonifacio, Taguig City. Alam niyo ba kung bakit tinatawag na MBGL ang lugar kung saan matatagpuan ang training center ng Marines? Ang ibig sabihin ng MBGL ay Marine Barracks Gregorio Lim na ipinangalan kay late Commodore Gregorio Lim bilang tinaguriang isa sa ama ng Philippine Marine Corps matapos siyang atasan ng pamunuan ng Philippine Navy na gumawa ng Table of Organization and Equipment sa intensyon na bumuo ng isang Marine Company. Siya ang appointed na Executive Officer ng 1st Marine Company noong November ng taong 1950 kung kailan inactivate ang Philippine Marine Corps. At yan ang mga balita mula sa The Most Ready Force, ang Philippine Marine Corps. Muli, ako si Corporal M.J. Hayahay, Philippine Navy Marines, sa ngalan ng karangalan, katungkulan at kabayanihan. Ito ang Balitang Mandirigma.